Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 17, 2024. Umiiral na nga po yung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone sa halos sa buong Mindanao at apektado po niyan hanggang sa may parte ng Palawan. At yung easterlies naman, apektado naman po niyan ang Luzon, Northern Luzon, Central Luzon including Metro Manila. Asahan naman natin yung mga localized thunderstorm lalo po pagdating ng hapon o sa gabi. At ayon nga po sa latest update ng European Center, stable pa rin nga po yung posibleng dalawang sama ng panahon o bagyo na makakaapekto po yung isa sa ating bansa at yung isa naman po sa ngayon ay bumaba yung tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At kung hindi nga magbabago yung kanyang direksyon, ito po yung posibleng mag-stay halos dito nga po sa may eastern section ng Central Luzon. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan nga mamaya pong alas 11 ng umaga, makulimlim ang kaulapan ng halos sa malaking bahagi ng Luzon at magiging maayos naman ang lagay ng panahon ng Bicol Region, Mindoro Provinces, Visayas at eastern section ng Mindanao. Yung Palawan naman may tsansa ng pagulan pati po ang Zamboanga Peninsula at pati ang Davao Region. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, ganun pa rin po makulimlim na kaulapan sa halos buong Luzon at may tsansa ng very light rain dito nga sa may parte ng Metro Manila at magiging maayos ang lagay ng panahon ng Bicol Region. May tsansa ng biglaang pagbuhos ng pagulan sa may Catanduanes at maging dito nga po sa western section ng Visayas. Sa Palawan po, mataas pa rin ang posibilidad na makulimlim na kaulapan na may kasamang mga pagulan. Sa may parte naman po ng Mindanao, asahan na nga po natin mataas ang posibilidad na may biglaang pagbuhos ng pagulan dahil po yan sa ITCC. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi mamaya, magiging maayos at maganda naman ang lagay ng ating panahon maliban lamang sa parte ng Bicol Region, Polillo Island, northern portion ng Visayas at dito nga po sa ilang bahagi ng Palawan at ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po October 18, dito po magkakaroon na tayo ng possible low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility at pagdating naman po ng October 19, yan po ay posibleng nasa pinaka-power line na natin at pagdating naman po ng October 20, posibleng nakapasok mga po yan ang Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng October 21, nasa eastern section po yung Catanduanes bilang isang low pressure area. At kung mapapansin nga natin, dahil nga po merong ITCC, hinahatak po yan yung ITCC at yung easterlies ay makaka-apekto naman po yan dito sa may parte ng Northern Luzon. By October 22, dito almost stationary nga po yan sa parte ng Catanduanes at asahan na nga po natin magkakaroon po tayo ng mga pag-ulan sa may Bicol Region kasama po ang parte ng Metro Manila, dito po sa may Mindoro Provinces, sa may northern portion ng Palawan at maging western section ng Mindanao at ng Visayas. Pagdating naman po ng October 23, dito po ay posibleng mag-intensify siya o mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Dito mapapansin natin kung bakit maraming mga posibilidad na pagulan dahil nga po sa shear line at yung pagbugso nga nung northeast monsoon, possible na northeast monsoon, ay yan po yung mga isa pa sa mga magiging main factor kung bakit mas maraming mga pagulan na posibleng dala itong posibleng panibagong bagyo. At kung mapapansin naman po natin magiging almost stationary yung kanyang posisyon dahil nga po sa pagbugso ng amihan. Habang yung isa pang sama ng panahon ay nasa labas pa naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito nga po habang may northeast monsoon o possible amihan, mababa po ang tsansa na mas lumakas itong bagyo na to or posibleng mas humina pa nga.
Pero pagdating po ng October 24, dito po ay nasa eastern section na po yan ng Isabela, yung pinakasentro niyan, at magpapaulan po yan sa may halo sa malaking bahagi ng Luzon, including Southern Luzon and Palawan. Habang yung isang sama ng panahon naman ay isa ng ganap na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 25, posible pong aangat yan ng bahagya dito sa may parte ng extreme northern Luzon dahil nga po posibleng hihina itong ating northeast monsoon, at mapapansin natin yung tree line ay aabot po yan hanggang dito na lamang sa may parte ng Taiwan. At habang patuloy na lumalakas yung isa pang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 26, dito nga po mapapansin natin ay nandito po siya sa yung pinakasentro niya sa western section ng Pagudpud, no? At dito nga po ay sa ngayon mababa pa naman yung landfall scenario natin nakikita, pero marami pa pong posibilidad na magbago yan. At kung mapapansin nga natin yung paghina muli nung northeast monsoon, so ito po yung magiging problema natin. Kung patuloy nga po nahihina ang northeast monsoon, posible naman pong dumiretso papaangat yan, pero habang bubugso pa po yan at ito po yung papalapit sa ating bansa, ito po ay susubsub pa ng bahagya, kaya yan po ang ating imo-monitor. Ito pong isang bagyo sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. As of now, mababa na po ang tsansa niya na pumasok sa ating bansa. Pero again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.